Hindi na ikargang bagahe ang inireklamo ni Claudine Barreto at Raymart Santiago laban sa Cebu Pacific Airlines. Paliwanag ng Cebu Pacific, kinailangan daw nilang magbawas o mag-offload ng ilang bagahe para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Bukod sa problema sa bagahe, madalas ding reklamo laban sa mga airline ang flight delays at overbooking. May report si Claire Delphine. Matinding hirap daw ang inabot ni Cristina Gallegos matapos makansela ang kanyang flight sa isang local airline. Supposedly, ang flight kasi namin is at 1 p.m. that day. And then, nasa airport kami ng 11 a.m. Tapos, pagdating namin doon, may lumapit sa amin na flight attendant. Nung kukuha na kami ng ticket, mag-check-in na kami ng baggage namin. Ang sinabi is, canceled yung flight. Tapos parang normal lang na, sorry ma'am, the flight was canceled. So kami parang, ha? Walang nag-advise sa amin. Paliwanag ng Manila International Airport Administration, wala silang magagawa kung ang dahilan ng kanselasyon ay weather disturbance, aircraft situation at sunset limitation. Kaligtasan daw kasi ang prioridad. Para maaksyonan agad ang mga reklamo ng mga pasahero, naglagay na ang Civil Aviation Board ng mga desk sa Terminal 1 and 3 ng NAIA. Isa lamang ang kaso ni Cristina sa dumaraming problema sa ating paliparan. Ang mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto, inireklamo naman ang pagka-offload ng kanilang bagahe mula sa kanilang biyahe sa Boracay. Paliwanag ng Cebu Pacific, kinailangan nilang magbawas ng bagahe para gumaan ang eroplano at tulungan itong maka-take off ng mabilis. Maigsi raw kasi ang runway ng Katiklan Airport at mahina ang hangin noong oras ng take off, nasa 5 to 6 knots lang. Nakaharap pa sa bundok ang runway na inilaan para sa eroplano. We look at the convenience of the greater majority. At that point in time, the priority is to get them off, to send off the flight safely in a timely manner. Noong April 27, halos 100 pasahero ang stranded sa Dumaguete Airport matapos hindi paliparin ang Cebu Pacific Flight number 5J630 patungong Maynila dahil sa air congestion. Maging ang artistang si Luis Manzano, nagreklamo ng madelay ng 3 oras ang kanyang flight, paliwanag ng Zest Air dahil din daw ito sa air congestion. Paliwanag ng Cebu Pacific, ang delayed flights resulta raw ng traffic congestion at kakulangan ng pasilidad. There is a lot of activity in the airport. Now, we believe there are a lot of things that we can still do to improve the efficiency or to improve the output, the throughput of the airport. Nakahilera na raw ang mga hakbang na gustong gawin ng gobyerno upang tuluyan ng masolusyonan ang mga problemang ito. Pero giit ng MIAA, hindi nila ito kaya ipatupad sa isang iglap. Infrastruktura daw kasi ang katapat sa mga problemang ito. It's not easy. It's something that inabutan natin. We're trying to find a solution, pero the solution is not with a flick of the finger na pagising mo sa umaga, tapos na yan. Ang long-term solution daw sa NAIA terminals, ilipat ang general aviation o chartered planes sa ibang airport. Tinitingnan na rin daw ang Clark Airport bilang alternative airport. Sa mga provincial airport naman, pag-upgrade sa night landing facilities ang kailangan. Claire Delphine, GMA News.